at ng Pilipinas. Alam mo sabi ko na nga sa mga nauna mga broadcast natin, pareho lamang may pagkakasala ang ating mga leaders na ito ng bansa. No less than the President and the Vice President. Kaya lamang itong mga kataga na mahiya naman kayo ay nagbago sa takbo ng bansa. Gaya ng nasabi ni Vince Dizon kanina, libo-libo na mga properties ang nabawi ng gobyerno. Daan na mga sasakyan nabawi ng gobyerno. Daan-daan na mga e-wallets na frozen ng gobyerno. Bilyong halaga ng pera frozen by the government. Lahat ng mga ito ay tungo sa ikabubuti ng takbo ng bayan, proper governance. Kaya nga ba't ang katawagan natin ay equal enforcement of the law ang kailangan natin. At yan ang pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Nagsimula tayo rito sa pagbubunyag ni Madriaga. Pagbubunyag ni Ramil Madriaga na maraming mga tao ang masasangkot at yan ay kasama sa pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Yan ay may kaugnayan sa ating patuloy na pagmamahal sa ating mga kababayan. Sa bayan ko! Ang Tinig ng Bayan, second hour ng ating Fun Saturday. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi ito ng ating ugnayan pagtatalamitan sa katotohanan. Ugnayan, pakinggan! Isang public service ng ating palatuntunan. Public service. Well, dito lamang po yan sa ating Saturday show, ang ating News in the News. I mean, News in the News. Saturday Live. At ito ang ating insights. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Huwag lamang kaligtaan mga kapitbahay ang inyo pong alalay sa loob na ng napakahabang panahon. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating issue ngayon, kagaya ng nasabi ko kanina, ay isisentro natin sa tatlong mahalagang mga kataga. Ang katapangan, ang kayabangan, and sadly, dagdagan natin ang kamatayan. Ito ang resulta. Ito ang nalalantad ngayong katotohanan. Simula lamang ng bitawan ni Marcos sa mga katagang mahiya naman kayo. May mga pananagutan na mga dapat na sungkitin ng taong bayan buhat sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Kaya lamang ang abiso natin, let's do it one at a time. Ngayon nakikita natin may magandang resulta. The fact, meron tayong positibong resulta sa mga kataga ni Marcos na mahiya naman kayo. Rapid anti-corruption action sa mga nakikita natin ngayon. Sabi ko na nga kanina, ito ay mga reports, suportado ng mga dokumento, suportado ng mga pruweba. 87 individuals, may mga kaso na, ang iba ay still undergoing. Mga kaso ng plunder, malversation, anti-graft, bribery, at iba pang mabibigat na mga kaso. 23 mga individuals ang ngayon ay ongoing na sa mga korte ng bansa natin. 23 with active cases in the courts. May 70 mga individual galing sa DPWH. Ang ilan dito ay tanggal na sa serbisyo, ang iba ay mga suspendido samantalang nasa proseso ang pagdinig ng kanilang mga kaso. Hindi lamang yan, stolen public funds, ayon kay Dizon, 150 million ang naibalik na sa kaban ng bayan.
Galing lamang ito kay Henry Alcantara at kay Gerard Opulencia. And then there was, I think yesterday, another 50 million. At pangkalahatan, 400 million ang susuli ni Alcantara. And then 48 million collected sa auction, initial 2 auctions ng mga kotse ng mga Diskaya. Nabawi na ng gobyerno 48 million. Patuloy na isa sa ilalim ng auction ang iba pang mga kotse na ipinagyabang ni Sara Diskaya sa kanyang interview sa media. And then we have 13 billion pesos na halaga na mga assets. Ito ay frozen ng gobyerno sa magitan ng AMLAC at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Kasama rito ang 4,679 bank accounts, 283 insurance policies, 8 mga eroplano, iba't ibang uri ng eroplano, 252 mga sasakyan, 255 vehicles of different models and brands, 178 real estate properties, 16 na mga e-wallet accounts, at 3 mga security accounts. Yan ang report ni Vince Dizon. Ilan lamang ito, mahaba pa ito. Bali 12 items itong nandito sa aking listahan. Ang iba ay mga minor things. Sa madaling sabi, sa katagang mahiya naman kayo, nagresulta ito at patuloy na nagre-resulta ng pagbawi sa mga ninakaw sa kaban ni Juan de la Cruz. Para sa akin, kahit na may dagta ang pangalan ni Marcos, naandyan ang ginagawa niya na benefisyado ang taong bayan. Kaya nga ba't ang sabi ko, let us do this one at a time. Nandirito tayo sa mahiya naman kayo. Ang resulta ngayon, katapangan ng ilan, katapangan sabagat kagaya na lamang nitong mga nagsoli ng pera, open-handedly sinoli nila ang pera at isinusoli pa ang iba, malaking katapangan yan. Bakit? Sabagat tinatanggap niya na siya'y nagnakaw sa gobyerno. Nagsoli 150 million, 200 million, 1 million, 10 million, blah, 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 blah. Katapangan yan. At nakita naman ninyo ang mga hearing sa Senado. Simula noong nakalipas na Kongreso, maraming matapang na andyan na yung mga, ito po ako, inaamin ko na ako'y ganito, ganyan, ganyan. Ang dami mga pangalan na kilalanan ninyo. Umamin sa kanilang mga pagkakasala and now they are returning what they have stolen from the public. Katapangan yan Yang katapangan na yan, ang iba ay nagresulta sa kayabangan ng mga nakalibas na panahon. Interview. Ito po ang aking building. Marami ito. Milyon po ang halaga nito. Ito ang aking mga sasakyan. Ito nga, nabili ko Di ko naman kailangan payong lang na kasama ng kotse ang aking binili. Mga Lamborghini, mga Mercedes-Benz, mga Lincoln, etc. Sandamakmak. Sa isang maliit na pamilya, 86 na sasakyan ang nandoon nakagarahe. Kayabangan. Ang iba ay nagresulta sa kamatayan. Pag-usapan natin muna itong very hot issues ngayon. Ang pagkakatagpo sa bangkay, ang initial report ay sinabi nila na ito ay ano yung sabi ng ilang mga reporters,
ito ay natagpo ang walang malay. Ngayon, kanina lamang yung mga autopsy na ginawa, pumayag yung pamilya ni Kathy Cabral. Ang pangalan nitong tunay, Maria Catalina E. Cabral. Sa autopsy na initial na pinalabas ngayong araw na ito, sinabi na ito ay may mga trauma, may mga kung ano-anong pasa sa katawan, consistent with nahulog from something. Kaya may bali yung mga paa niya. Makita naman ninyo doon sa video nung ito'y ipinasok sa binalot sa plastic. Kita naman ninyo yung itsura ng kanyang katawan. Yung kanyang skull ay biyak. Yung kanyang ribs ay nagkalasog-lasog, etc. Ayoko nang describe ng detalyado, pero consistent ito sa pagkahulog sa isang mataas na bangin na nagresulta ng kanyang kamatayan. Kumbaga, kung titingnan nating maigi, wala tayong babanggiting guilt or whatever. Nangihinayang lamang tayo sapagat tinitingnan ko yung kanyang bio, ang bio nitong si Maria Catalina E. Cabral. Nakikiramay kami sa kanyang buong pamilya. Ang kanyang biodata rito ay kapita-pitagan at nakahahanga ng husto. Sabi rito sa description na nakuha nating tala tungkol sa kanya, she is a model for women in infrastructure. In our organization dominated by male officials, it is Undersecretary Maria Catalina Cabral who made history as the first female rank-and-file employee to reach the level of Undersecretary at the Department of Public Works and Highways, the government's engineering and construction arm. 42 na taon na kanyang ipinaglingkod sa gobyerno sa magitan ng Department of Public Works and Highways. Siya ay Undersecretary ng Public-Private Partnership o yung PPP. Sa ilalim pa ito ni Noynoy Aquino nang itatag itong PPP. At hindi lamang yan, sa kanyang mga achievements, civil engineer, lisensyado, 2 doctorate degrees sa business management, public administration, PhD sa urban and regional planning and University of the Philippines. Meron din siyang 3 mga masteral degrees and certificates sa Wharton. Wow! Bibihirang Pilipino ang nakagtapos dito sa Wharton. Mga may pera lamang at saka may talino ang pwede rito. And then sa Harvard University. And then Mohammed bin Zayed University. 3 mga kapita-pitagan na mga institusyon sa pag-aaral. Wharton, Harvard Kennedy School, Mohammed bin Zayed. Ito ay mga data analytics, digital transformation, AI, ang mga specialties na kanyang kinuha rito sa mga paaralan na ito. At maraming iba pa. Siya ay gumawa ng kasaysayan bilang unang-unang presidente ng Philippine Institute of Civil Engineer. At naglingkod sa National President of the Road Engineering Association of the Philippines nitong 2021 at Professional Chair sa Engineering Science and Technology sa PUP. Mga kapita-pitaganan na mga achievements ni Maria Catalina Cabral. Sa kanyang pangalan nakakabit ang PhD. Sa madaling sabi,
4 na dekadang mahigit na naglingkod si Catalina sa serbisyo ng gobyerno. Kaya lamang, dahilan doon sa mahiya naman kayong katagan ni Marcos, nabunyag ang ilang mga madidilim na bahagi. Wala tayong kondemnasyon dito, ang atin ay mga pagtatagpi-tagpi na mga pangyayari. If it is true na nagpakamatay si Maria Catalina Cabral, bakit? Nagsimula ang hindi magandang takbo ng buhay dahilan sa katagang mahiya naman kayo. Nabunyag ang mga anomalya, mga karumal-dumal na gawain sa Department of Public Works and Highways na kung saan nanungkulan siya ng mahigit sa 40 taon. To be exact, 42 years na naglingkod riyan. Humantong sa kamatayan. Mahiya naman kayo? Nagresulta ng katapangan ng iba, ng kayabangan ng iba, at ng kamatayan sa iba. Nakikiramay tayo sa pamilya ni Maria Catalina E. Cabral, anuman ang kanyang salubin bago kinitil ang kanyang sariling buhay, nasa sa kanya na yan. Anuman ang lihim kung bakit naggaganon, ang pamahalaan ay tutuklas sa mga bagay na nakatago. Ngayon ang ikalawa rito ay kahapon dinala sa Cebu. Ang mahiya naman kayo na nagresulta doon sa kayabangan. Nung mga nakalipas natin broadcast, inisa-isa natin dito kung paano siya napunta sa construction business. Simula sa kanyang pagkabuhay na binuhay ng kanyang ina, dalawa sila magkapatid doon sa London. Kaya nakita naman ninyo sa video kahapon nang siya'y pinusasan ng pulis. Yung kanyang anong tawag niyan? Pakutya na pagsalita upang i-cover up ang kanyang tunay na damdamin, yung kanyang accent, British pa rin. Di ko na lang maalala yung kanyang katagang binitawan, naaalala ko lamang yung kanyang accent. Pagtatakip ng kanyang mga nagawa sa magitan ng pagyayabang. Kagaya ng nasabi ko kanina, noong Webes ay binasahan siya ng demanda de aresto ng pulisya. Pinusasan, sinuot ang damit ng mga preso. May kaugnayan ito sa dami ng mga kaso. May kaugnayan ito sa isang kaso pa lamang. Ang 96 million na halaga ng Ghost Project tuon sa Davao Occidental. Kaya nga ba't siya kahapon ay inilipad ng eroplano kasama ang 6 na mga escorts ng otoridad at dinala doon sa Cebu City. Pakinggan natin ang mga katagamuuna ni President Ferdinand Marcos Jr. May kaugnayan dito sa mga galaw ng administrasyon na apektado si Sara Diskaya, buhat sa mga katagang mahiya naman kayo. Pakinggan natin si Mr. Marcos. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado
ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito, hindi pwedeng bayaran para sila makalabas sa tulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera na ang dinayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Yan ang tinig ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. At ngayon ay nabanggit ko kanina na kahapon ay nung Huwebes inaresto siya ng mga otoridad. Pinusasan. Pakinggan natin ang report ni Liza Aquino ng ABS-CBN sa mismong proseso ng pag-aresto kay Sara Diskaya. Happy, yes. There you are. Emosyonal ang kontratistang si Sara Diskaya nang arestuhin na siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa loob mismo ng headquarters sila sa Pasay City, Huwebes ng gabi. May karapatan po kayong manahimik. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naunang nag-anunsyo na lumabas na ang mga arrest warrant laban kina Diskaya, Roma Rimando na presidente at authorized managing officer ng St. Timothy Construction Corporation at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Naharap sila sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito, hindi pwedeng bayaran para sila makalabas sa tulungan. Sumailalim si Diskaya sa medical check-up at booking process at saka dinala sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa kung saan siya nagpalipas ng gabi bago ang return of warrant sa issuing court sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pagkatapos ito ay itatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Diskaya. It's actually the court's decision whether she will be detained permanently at detention facility in Cebu City while awaiting trial or kung meron namang separate na decision ng korte for her to be transferred to a different detention facility. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Diskaya at ang kanyang abogado. Huwebes ng gabi rin inaresto at binasahan ng kanyang mga karapatan si Roma Rimando sa loob ng Pasig City Police kung saan siya naunang sumuko noong December 8. Sinamahan si Rimando ng kanyang abogado para sa booking process at medical examination sa Rizal Medical Center. We will be returning the warrant to the issuing court na kung saan ay dun sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And then kung may commitment order na to be issued by the judge is ibibiyahe namin papuntang Cebu. Pero hanggat walang utos ng korte, sa Pasig City Jail muna nakakulong si Rimando. Liza Aquino, ABS-CBN News. Thank you, Liza. At kahapon nga ay inilipad ito si Sara Diskaya. Dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport ng alas 2, Terminal 2 ng 1:40 ng hapon, kahapon Friday. Sinamahan ito ng 7 mga miyembro ng NBI, kung ako hindi nagkakamali. Sakay ng eroplano patungo ng Cebu. Alamin natin ang detalye tungkol dito sa paglilipad kay Sara Diskaya patungo sa Cebu, galing kay Annie Perez ng ABS-CBN. Sakay siya sa PR 1859 at mahigpit siyang binantayan sa kanyang paglapag dito sa Mactan Cebu International Airport at kaagad dinala sa Regional Trial Court Branch 27 dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ilang oras bago dumating, nakakalat na ang mga pulis sa Mactan Cebu International Airport. Katuwang nila sa pagbabantay at pagbibigay ng seguridad ang Aviation Security Group at iba pang police units para masigurong ligtas si Diskaya. Paliwanag ng pamunuan ng airport, walang special treatment para sa inarestong kontratista. Ikinasa na ang security protocol para hindi mangambala ang ibang pasahero, lalo na ngayong madami ang nagsisidatingan para magpasko sa Cebu Province.
Sinalubong si Diskaya ng mga opisyal ng NBI Central Visayas Regional Office. Dahil tapos na siya sa booking process sa Maynila, ihahatid ng NBI si Diskaya sa Branch 27 ng Lapu-Lapu City RTC para sa return warrant. Dito inilipat ang mga kasong graft at malversation of public funds, kaugnay na rin ng 96.5 million pesos ghost project sa Davao Occidental. Ayon sa mga opisyal ng NBI, doon hihintayin ang commitment order para mailipat sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory si Diskaya. Nauna rito, dumating ang 2 sa 8 opisyal ng DPWH Region 11 na respondent team sa mga kaso. Tinatayang darating pa dalawa-dalawa ang iba mamayang gabi. Sa ngayon, nakikita pa natin nakakalat yung ibang mga security personnel ng ABSI Group, yung airport police at iba pa ding mga NBI at iba pang mga security units dito sa Cebu Airport. At gaya ng sinabi ng Regional Director ng NBI 7 ay walang special treatment sa Diskaya. So nung dumaan at nung lumapag siya, sumabay siya sa mga pasahero na lumabas. Pero dahil nga sa security concern ay last to embark siya at mahigpit na binantayan ng mga NBI at mga pulis. Thank you. Maraming salamat. So, 2 personalities, 2 mga kinahahantungan sa kasalukuyan. Galing lamang ito sa mga katagang mahiya naman kayo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga katagaan na lumusaw sa buhay ng iba, humalukay sa issue na matagal nang itinago ng ibang mga administrador ng bansa. Mahiya naman kayo, kayabangan na nagresulta ng pabilangguan. Mahiya naman kayo na nagresulta sa kamatayan. 2 personalities, magkaiba ang pananaw sa buhay na ngayon ay tumutugon sa mga panawagan ng taong bayan. Ang isa ay, bagaman wala na, marami pang mga bagay ang kailangang suyuri ng gobyerno ng pamahalaan ng taong bayan upang malutas ang mga misteryo sa kabila ng kanyang kamatayan at sa gitna ng issue ng flood control anomalies. 2 tao. Ang isa ay pinananatili ang kanyang yabang. Ang isa ay hindi makayanan ang issue. Kung totoo ang initial reports, nagresulta ng kahinaan ng loob at kamatayan sa kanya. Pero 3 ang mga personalidad na pinag-uusapan natin dito: katapangan, kayabangan, at kamatayan. 2 pa lang ito eh. Asan yung isa? Yung isa ay sabagat matapang, katapangan nga eh ang kanyang ginagawa sa lahat ng puwersa, sa lahat ng kanyang makakayanan, sa lahat ng kanyang kayamanan, pinaiiral pa rin ang katapangan. Ang tanong, gaano katagal maisusustine ang katapangan na ito sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga daluyong, sa kabila ng mga hagupit na kaliwat kanan ay kanyang sinasagupa sa araw-araw. Katapangan. Sabi ko na nga kanina, dahilan lamang ito sa iisang sentence, iisang pangungusap: mahiya naman kayo. Billions of cash isinoli na sa gobyerno, thousands of bank accounts frozen by AMLAC, e-wallet frozen, hundreds of cars, assets, real estate properties kumpiskado. Marami pa ang darating ayon sa mga otoridad ng ating pamahalaan diyan sa Pilipinas. Pero ang katapangan ay hindi nawawala. Naandyan pa rin until today na isang nangangalang Ramil Madriaga ang humantad na. Although itong personalidad na ito ay equally controversial, gawa ng ito ay binansagan ng kung ano-ano. Binansagan ng
anong tawag yan? For hire, binansagan ng kung ano-anong mga criminal insinuated terminologies. Marami. Ngayon ang tawag sa kanya, whistleblower. Ramil Madriaga. Ito ay kontrobersyal sa kabila ng ayon sa kanyang abogado ay mga matitibay na mga ebidensya, pero kontrobersyal at marami ang pwedeng ibatulaban dito. Kaya ang katapangan ng ikatlong personality na ito ay mabibigyan ng pagsubok ng matibay. Sino siya? Ito ang inyong Vice Presidente, Sara Duterte. Isang bagong whistleblower, dating government intelligence operative, on the record or without the record. Yan ang kailangan patunayan. Whistleblower. Ang identification sa kanya is a former government intelligence operative. Ang pangalan nito, Ramil Madriaga. Naglantad ito ng ilang mga aligasyon itong nakalipas na ilang araw labang kay Sara Duterte sa kanyang paggamit ng mga iba't ibang uri ng mga labag sa batas na mga kilos involving pogo, involving drug lords, involving confidential fund, involving intelligence fund. Pera, 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 pera. Pogo, pera. Drug lord, pera. Confidential fund, pera. Intelligence fund, pera. Natatandaan ninyo yung mga peke na mga pangalang lumabas sa mga investigasyon ng Quadcom. Ayon sa pinakang huling report na natanggapan natin dito, at sa affidavit ni Madriaga, ayon sa kanya, siya ay naging bagman, tagadala, tagabitbit ng limpak-limpak na pera para kay Sara Duterte from the year 2021 to 2022. Yan ay panahon ng kampanya ni Sara Duterte. Sabi ni Ramil Madriaga, ako ang tagabitbit ng milyong-milyong halaga ng cash money sa mga duffel bags, sa mga maleta, etc., etc. Panahon ng kampanya. Para ito ay matustusan. Including pinanggalingan ng pera na ito, sabi ni Ramil Madriaga, hindi ordinaryong source. Hindi sa bangko nang galing ang pera na karamihan ay binitbit niya, sabi ni Ramil Madriaga. Ito ay galing sa Philippine Offshore Gaming Operators o kaya POGO. And maniwala kayo rito sa hindi, sa mga drug lords na ayon sa kanyang ama ay pupuksain nito, buburahin sa kasaysayan ng drug lords, 3 buwan lang, 2 buwan lang. Gusto ninyo, 1 linggo lang, wala ng drug lords eh. Pero sabi ni Ramil Madriaga, nope. Bit-bit ko ang pera para kay Sara Duterte galing sa mga drug lords. Ayon sa kanya, Ramil Madriaga, ito ay mga sinumpaang salaysay ito. Ang kanyang abogado mismo ang kumpirma dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Isinumiti at nananawagan kay Marcos at sa ombudsman na saliksikin ng mga katotohanan, the veracity ng mga aligasyon na ito sa handa niyang suportahan. Ano ang sabi ni Madriaga? Siya ay sa ilalim ng komando, under command, and work directly with the Duterte family. Kasama riyan ang paghawak ng mga pera ng POGO at ganun din ng mga drug money.
Yaan si Ramil Madriaga. At hindi lamang yan, ayon pa rin sa kanya, ang mga pondo na ito ay hindi lamang limitado sa drug lords, hindi lamang limitado sa POGO operations na buwan-buwan na kanyang kinukuha, kundi galing din sa confidential fund. Galing sa opisina ng kanyang tanggapan bilang Vice Presidente at bilang sekretaryo ng Department of Education. Ayon pa nga sa kanya, ito ay mga reports na pinansin na, flagged by numerous acknowledgement receipts na inilantad doon sa mga hearing ng Quadcom. Ang kanyang mga sinabi ay suporta lamang at pagpapatutuo doon sa mga una ng nabunyag sa mga hearings ng Kongreso. Dito sa pahayag na ito ni Ramil Madriaga, sabi ng kanyang abogado, na hindi lamang limitado sa pera itong operasyon niya sa ilalim ng mga Rodrigo, sa ilalim ng pamilya ng mga Duterte, kundi maraming iba pa na mga aktibidades. Pakinggan natin itong report muna ng Dexter Ganibe ng Billionaire News Channel. Sa lahat dito ay sisimulan natin ang isa pang issue na may kaugnayan dito kay Madriaga. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman, tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor, pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my President o ISIP Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa POGO at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuan wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita ng Chinese ngayon, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Thank you, Dexter. So may isang anggulo riyan na maaaring basihan ng katapangan ni Sara Duterte. Ang criminal records nitong si Mr. Madriaga, Ramil Madriaga.
Una-unahin muna natin ang mga mas mahalaga. Mga aligasyon ng pogo money, aligasyon ng drug money, duffel bags of cash, aligasyon ng pagdalaw ni Sara Duterte mismo sa bilangguan na kung saan nanduroon ngayon si Ramil Lagunoy Madriaga. Bakit dinalaw ni Sara Duterte? Sabi ni Madriaga, 2 ulit na dumalaw si Sara Duterte sa kanyang bilangguan. The first time nakausap niya, the second time, hindi niya na hinarap. Bakit? Pag-usapan natin ito. Unahin muna natin itong statement ni Madriaga na iniharap. Isinumitin ito sa korte sa kanyang kaso ng pagbubunyag ng mga connection at trabaho niya sa ilalim ng pamilya ng mga Duterte. Unang-una, si Madriaga ay hindi pipitsugin na tao. Ito ay graduado sa San Sebastian College, nagtapos ng Abugasya, College of Law. Pareho ito ng paaralan na pinagtapusan, by the way, ni Sara Duterte, diyan sa San Sebastian College. Nagtapos ng College of Law, unfortunately, hindi nakapasa na bilang abogado. Sa record na nandiyan sa korte na isinumitin ng kanyang abogado, 2016 ay pinakilala si Madriaga ni Mr. Ruelo Goles, at the time congressman. Pinakilala si Madriaga ni Goles kay Rodrigo Duterte. That was during before the election of 2016. 2018, sa ilalim ng employ ni Rodrigo Duterte, si Madriaga ay ini-assign ni Mayor Duterte at presidente na pala, 2018, ni President Rodrigo Duterte, ini-assign si Madriaga kay Sara Duterte bilang political, legal, and counter-intelligent officer ni Sara Duterte. Nagkakalob ito ng political and security advice sa alkalde ng Davao at the time, si Sara Duterte. And then, ito ay na-reassign sa National Security Council. Ini-assign siya ni Rodrigo Duterte sa National Security Council. And then, isa sa mga high-ranking officers ng Presidential Security Group or PSG sa panahon na nanunungkulan bilang presidente si Rodrigo Duterte. Tumulong din ito sa eleksyon ni Sara Duterte bilang presidente noong 2020 bilang vice-presidente. Sara Duterte, nagtatag ito ng grupo na ISIP. Ang ibig sabihin, Inday Sara Duterte is my president. Very familiar sa akin itong pangalan na ito. Inday Sara Duterte is my president, o kaya ISIP for short. Siya ang nagtatag nito, sabi dito sa kanyang dokumento, sa affidavit na permado niya, sinumpaan na isinumiti sa korte. And then, nagsagawa siya ng mga hakbang upang mabigyan ng funding itong ISIP. At itong funding na ito ay galing sa Pogo. Ayon pa rin sa kanyang affidavit. Galing sa Pogo ang funding nitong ISIP na binuo para sa kandidatura ni Sara Duterte. Funded by the Philippine Offshore Gaming Operators and, hindi lamang Pogo, mga drug dealers. Tinulungan niyang buuhin ang Vice Presidential Security and Protection Group ni Sara Duterte bilang Vice Presidente ng bansa noong 2022. Hanggang ngayon,
Natatandaan ninyo kung gaano kadami ang miyembro nitong Presidential Security and Protection Group ng Vice Presidente? Initially, 700. From 600 to 700. Ngayon ay 430. Ang mga security officers, kalahati ng staff ni Sara Duterte. Na ayon dito kay Ramil Madriaga, siya ang isa sa mga tumulong na buuhin ang komposisyon ng mga security officers na ito. From July 22, bilang Vice Presidente na si Sara Duterte, for 1 year, nagtrabaho siya dito sa tanggapan na ito ng Presidential Security and Protection Group. Kaagapay niyang tumulong sa organisasyon na ito si Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco, ayon sa kanyang sinumpaan na mga pahayag. Pagkatapos niyan, or kaagapay nito, kasabay nito sa kanyang panunungkulan bilang miyembro ng security forces ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Siya rin ay bagman, tagabitbit ng maleta, tagabitbit ng duffel bag na puno ng mga pera. Ayon sa kanya, sa panahon ng kanyang panunungkulan sa tanggapan ng Vice Presidente, nahawakan niya sa mga duffel bags ang mga halagang umaabot sa 35 million pesos bawat bag. Sometimes 80 million sa loob ng isang sasakyan na kanyang dadalhin sa iba't ibang mga lugar. Ayon sa kanya, pinipick up niya ang pera na ito buhat dito sa mga drug lords at mga operators ng Pogo. Kinukuha niya at dinadala niya sa mga lugar to or from Pampanga, Vertis North Mall, Seda Hotel sa Quezon City, o kaya Grand Hyatt sa BGC. Yan ang mga delivery points, sometimes pick-up points na mga pera. Delivery money, also, dinala niya sa mga comedy bars doon sa Timog Avenue. O kaya sa tanggapan ng kanyang spokesman Raymond Munsayak sa parking lot ng Ombudsman, sa SM Mega Mall, sa residente ng isang tao doon sa Novaliches, Quezon City. Bakit sa parking lot ng Ombudsman? Natatandaan ninyo ang appointee dyan na kakotsaba ni Mr. Duterte, si Mr. Martires. Ombudsman, bakit may parada ng kotse na may pera sa Ombudsman? Ito'y testimonya, apinabit, permado ni Ramil Madriaga. January of 2022, sabi ni Madriaga, 2 delivery ng cash ang kanyang isinagawa sa isang pamilya na nangangalang Santiago ang apelyido. December of 2022, nag-deliver siya ng ilang duffel bags na puno ng cash money sa isang kinatawan ni Mayor ng Laguna, hindi binanggit ang pangalan, sa comedy bar sa Quezon City. Nag-iwan din siya ng isa pang duffel bag na puno ng pera sa Ombudsman Compound sa Quezon City, December of 2022. And then, 33 million to 35 million, ayon sa kanya, ang laman ng pera na ito na sa loob o ang laman ng duffel bag na ito na iniwan niya sa tanggapa o kaya compound ng Ombudsman. Hindi lamang mga duffel bags of money galing sa Pogo ang kanyang hawak. Ayon sa kanya, ang asawa ni Sara Duterte, si Manesis Carpio, ay nag-utos din sa kanya
Inutusan siya na gumawa ng paraan upang mailusot ang magnetic lifter sa loob ng Bureau of Customs at dalhin ito sa isang designadong lugar na itinuro ni Meneses Carpio. From the Bureau of Customs, alam na natin ang istorya nitong magnetic lifters. Binalita natin ito ng malawakan several months noong mga tumalikod na taon. At sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tao na nagsagawa ng pagkilos upang mailabas sa Bureau of Customs ang mga magnetic lifters na ito na puno ng droga. Sa kanyang sinumpaan din sa korte, sabi niya, noong 2018 ay nasangkot siya sa smuggling. 6.8 billion to 11 billion na halaga ng shabu na kanyang isinagawa dahilan sa utos na rin ni Attorney Mans Carpio or Meneses Carpio. Mga aktibidad na may kaugnayan sa illegal drugs, ang involvement dito ay walang iba kundi ang asawa ni Sara Duterte ayon dito kay Madriaga. Now, etong mga pinahayag na ito ay mga, sabi ko na nga kanina, ito ay mga opisyal na mga dokumento na isinumiti sa korte, sinumpaang mga salaysay. Pero ang sabi ng mga nagdi-defense kay Sara Duterte, hindi matibay itong mga akusasyon na ito eh. Well, of course, si Sara Duterte ay wala kang marinig. Pinairal nito ang katapangan sa pamamagitan ng pananahimik. Wala na isang kataga, ni ha, ni ho, ni komentaryo, wala. Dumalaw ba siya doon ng 2 beses sa bilangguan na kung saan nakapiit si Madriaga? Walang sinabi. Totoo hindi, walang sinabi. Tahimik. Ganyan ang katapangan ni Sara Duterte. Totoo ba itong mga nahayag dito? Kailangan magsumiti kayo ng mga kasagutan sa mga akusasyon ni Madriaga. Ang mga nakapapakinggan ninyo mga kataga, mga komentaryo na hindi dapat paniwalaan si Madriaga ay yung kanyang mga alipores, but never galing mismo sa counter actions directly from Sara Duterte. Mga seryosong aligasyon ito. Kasama rito ang mga aligasyon ng money laundering. Walang patawad ito. Walang piyansa ito. Kagaya ng kinasapitan ni Sara Duterte, bilangguan ang abot ito. Ngayon ang taong bayan nag-aantay ano ang gagawin. Sabi ko na nga kanina, mahiya naman kayo. Ang inaantay ng taong bayan ay ang aksyon. Sabagat ang mahiya naman kayo ay nagpapairal o dapat magpairal ng equal enforcement of law. Ano man ang yung kinatatayuan sa buhay. Sabi ng mga defensor ni Sara Duterte, hindi mo dapat paniwalaan ito eh. Sabagat itong tao na ito ay kriminal ito eh. Bantay sa lakay ito eh. Bakit may pananagutan sa batas etong si Madriaga? Well, ito pong mga pahayag ng mga kalaban ni Madriaga, sabi nila si Madriaga, ang modus operandi nito ay bantay sa lakay. Magpapakilala ito sa ilang mga VIPs na may security force sila at bantayan nila ang o i-hire sila bilang mga security guards ng mga affluent families, and then at the end kikidnapin nila itong mga ito upang ipatubos ng pera. Kidnapping for ransom, ang mga kaso original na isinampalaban dito kay Madriaga. Subalit ang kaso na ito noong 2018 I think. Let me see.
kidnapping conviction kay Madriaga was in 1997. Dahilan ito sa pagkidnap kay Vicente Uy noong 1996. At sa kidnapping humingi sila ng 10 million ransom para maibalik ng ligtas itong si Vicente Uy. Subalit itong kaso na sinampal dito kay Madriaga ay pinawalang bisa. Supreme Court acquitted Madriaga in 2003. But again, he was arrested in 2023 dahilan sa bagong kidnapping charges na isinampalaban sa kanya. Nasabi ni Madriaga wala siyang involvement, siya ang napag-initan, bagaman ang ibang tao ang may gawa nito, siya ang napag-initan sabagat ang kanyang nasagasaan dito ay si Harry Roque, na tumayong abogado ng mga nagsampa ng kaso laban sa kanya in 2023. Kaya siya nasa bilangguan ngayon. Kaya siya dinalaw daw ng 2 ulit ni Sara Duterte for whatever reason, hindi maliwanag. So bakit naman kaaway niya si Harry Roque? Bakit siya ay itinuro ni Harry Roque na principal na accused? Bagaman acquitted siya sa mga kaso ng kidnapping, ay inakusahan siya ng kidnapping ng mga tao na dinefensa o pinangunahan ng legal counsel ni Harry Roque. Ayon kay Madriaga, nagsimula ito sa kaso. Nang kasuhan niya ng land grabbing si Harry Roque dahilan doon sa itinayo nitong negosyo diyan sa Mariveles, Bataan, na kung saan ayon kay Madriaga ay sangkot dito ang mga lupa na pag-aari ng mga tao na niland grab ni Harry Roque. Sabi pa ni Madriaga, doon sa lugar na ito, diyan sa Cavite, ay nakakitaan niya ng mga tropa ng Chinese Communist Party, PLA, People's Liberation Army ng Chinese Communist Party sa lupa ng Bayamkam bang tawag nun? Yung property ni Harry Roque diyan sa Mariveles, Bataan. Hindi lamang mga sundalo ng China, PLA, People's Liberation Army, kundi submarino daw ang kanyang nakita riyan. Kung ano ang totoo dito sa mga issues na ito, yan ang binabantayan natin. What if? Well, nagkaroon tayo ng doubt sa mga pahayag ng pro-Sara Duterte camp na may mga kasong kriminal itong si Madriaga. Pero what if kung ang mga sinabi ni Madriaga ay totoo? Bakit bumisita si Sara Duterte ng 2 ulit sa bilangguan na kinabibilangguan ni Madriaga dahilan dito sa kaso na itong isinampalaban sa kanya ng mga kliyente ni Harry Roque? Bakit kailangan niyang makausap si Madriaga? At the guise of sabi nung affidavit, pumunta roon at sabi ni Tulfo, ni Ramon Tulfo, ang alibi ni Sara ay gusto niyang kunin ang mga pangalan ng mga pamilya ng mga bilanggo na kung saan nandoon si Madriaga para matulungan. Very shallow reasoning. But what if? Paano kung ang mga akusasyon ni Madriaga na ito ay totoo? Wala na tayong oras. Iwan natin ang ating usapan ngayon sa what if. Yung katapangan kaya ni Sara Duterte ay masuklian ng katapangan din? Umapagaya ito sa kayabangan ng mga diskaya
na ngayon ay nakaposes doon sa Cebu. Umapagaya ito sa hindi makaya ng bigat ng isip at humantong sa kamatayang kagaya ni Cabral. Yun ang ating iiwan sa inyo. What if kung itong mga sinabi ni Madriaga ay totoo? Pogo, drug money, magnetic lifter, confidential fund, mga bagay na mabibigat. What if kung totoo? Ano ang nasa sa isip ninyo? Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insights. Kagapay po ang inyong abang lingkod. What if? Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating pagtalakay ay para po sa inyo bayang ko mapaglimi-limi ang mga Puso ko sa bayan ko. Yan ang tinig ng mas nakararami sa ating mga kababayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Na iniugnay natin sa kagaya ninyo na may malawak na kaisipan. Ugnayan, pakinggan. Paglilingkod bayan, pagliliwanag sa issue. Public service. Yan ang ating views in the news today. Saturday Live. What if pareng Edward Osita? Ang ating pare riyan sa Las Vegas, Nevada, sa Virginia Beach, may-ari ng